Hello mga kapatid, magandang gabi ho. God bless sa bawat isa. Time check tayo, alas 6:29 ng gabi sa aking orasan. Tonight is June 5, 2025. Yan, 5:25, Salamat sa Lord, tayo po natuloy sa medyo maganda panahon natin siya kanina pang umaga. Pagamat may medyo makulimlim ng konti, pero all throughout the day, okay naman. Hindi naman masyadong mainit. Tayo po yung magsimula in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito sa opportunity na kami ho ay bisan pa ay tatalakay ng usapin patungkol sa catechism. And we just pray for wisdom, Holy Spirit, samahan nyo kami at ma-enjoy namin ang pag-aaral. Salamat sa nagdaang oras sa maghapon kung paano nyo kami tinulungan. Alam po namin na ang iba sa amin ay struggle sa oras, struggle sa pangkalusugan, and yet kami nagpapatuloy kasi we believe na hindi nyo kami pinababayaan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops all over the country, sa lahat ng mga pare, sa lahat ng mga diakono, at sa lahat ng mga layman natin sa buong Pilipinas. Magandang gabi ho. Albert John Ambino, magandang gabi Brad. God bless sa buong pamilya at sa mga kanawa ng Panginoon. Ganon din ang iyong parish priest. Maraming salamat. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay sa gabi ito, si Annalyn. Magandang gabi Matt at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Yung aming bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang gabi ho at sa lahat ng mga kaparian dyan sa Diocese ng Bacolod. Ganon din si Father Dominic Diramas, magandang gabi Pads, at sa lahat ng mga kasama natin dyan sa DYAF. Dahil Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Yan. 11:43 sa talapitan ng inyong mga radyo. Magandang gabi rin sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca. Diyan sa San Juan Nepomuceno, magandang gabi. Kay Father Nobles at kay Father Egay. Special mention din yung ating kaibigang pari dyan sa Calayan Island, si Reverend Father Romel Olivar, OP, Dominican priest. Na kaibigan natin, God bless sa PAD, sa lahat ng mga miyembro. Si Pastor Noe Dora, ang tagapanguna ng mga converted pastors nationwide. Magandang gabi, Pastor Noe Dora. Junior Cornel Bro, magandang gabi. Mula dyan sa Buhangin, Davao City, God bless. Kapatid na Junior Cornel. Alright, let's have a quick review. Pinag-usapan ho natin kagabi na si Jesus Christ siya po yung agent, siya yung content, at siya po yung goal ng revelation o ng kapahayagan. Bilang goal si Jesus, ibig sabihin ng goal, siya yung key, yung pinakasentro. Siya yung purpose kung bakit ang tao ay bahagi ng kasaysayan. Kasi kung hindi natin o kakalimutan natin si Jesus bilang sentro ng kasaysayan, bagay yung pananampalataya mo bilang Katoliko, walang kwenta po yan eh. Opo. At tayo po sinasabihan sa Roma, pangkat 8:29, na dapat nakakonform tayo sa image ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala tayo bilang Katoliko sa tinatawag na Trinitarian Divine Life, okay, of the Father. Trinitarian hong Katoliko katulad ng Protestante at mga Evangelicals. Kaya lang siyempre yung ating pagka-Trinitarian, kompleto ho yan. Pangalawa, si Jesus bilang content,
Ibig sabihin, siya po yung the revealed one, siya po yung naipahayag. Wala hong eksakto na ika nga eksaktong kopya ng God the Father. Siguro sama na dyan yung pag-uugali, etc. at ang pagka-Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Jesus mismo sa mga alagad, kung nakita nyo ako, nakita nyo ang God the Father. Okay? Ang nagpahayag kay Jesus Christ ay ang God the Father at sinamahan po siya ng banal na Espiritu. At pag sinabi naman nating agent, si Jesus, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, siya po ay mediator. Siya ang tagapamagitan. Unang Timoteo 2:5-6, ang sabi ron, God is one also is the mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all. Mga kapatid, mahalaga po yan. Opo. Ngayon, pag-uusapan natin, saan ba natin matatagpuan yung kapahayagan? Where can we find itong tinatawag na revelation? Alam mo, importante yan mga kapatid na maintindihan po natin, sapagkat kung di po natin maintindihan yan ay may problema tayo sa ating pananampalataya. Una, matatagpuan natin itong pahayag ng Diyos. Una sa kasulatan at tradisyon. Yung scripture, yung sacred scripture at yung tradition, magkasama po yan. Hindi pwedeng tumayo mag-isa ang Bible. Ganon din ho ang tradisyon. So, barang kutsara tinidor yan kaibigan. Yung kasulatan at yung tradisyon. Ang banal na kasulatan, kaibigan, yan po ay tinipon sa Biblia. Kinasihan po yang tala kung paanong nakitungo ang Diyos sa kanyang bayan at kung paano sila tumugon, ginunita nila ang kahulugan ng karanasang yon. At makikita mo kapatid na doon sa kasulatan ay yung pagpapahayag ng mga tao sa kanilang karanasan sa Diyos at bilang pagtugon ng kanilang mga pangangailangan. Makikita mo rin doon yung pagsasama-sama, kaya ho bumuo ang mga kasulatan ng aklat ng bayan ng Diyos, ang aklat ng simbahan. Now, who compiled the scriptures? The Catholic Church. Importante malaman nyo ho yan kasi pag hindi nyo alam ang turo ng simbahan, kandidato ho kayo lumipat sa Protestante itong taon na to. Opo, kaya ho si Brad Calix bilang dating pastor for 30 plus years ay nagsusumikap dalhin sa inyo ang turo ng simbahan. Oho, mahalaga po yun na alam nyo ang turo ng simbahan. Hindi po pwedeng hindi po tayo nagbabasa. Sinulat ang Biblia ng mga taong mula sa bayan ng Diyos para sa bayan ng Diyos at tungkol sa karanasan sa Diyos ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, ako'y pastor pa, ay mahalaga sa akin yung Biblia. Bagamat kaming mga Protestante ay Bible alone lang ho kami, pero ang isang bagay na pwede niyong matutunan sa mga Protestante at Evangelical ay nagbibigay silang panahon sa Biblia. Meaning tinuturuan namin ng mga miyembro, pag sila'y nabautismohan namin, magbasa kayo ng Biblia mag-invest kayo ng Biblia, bumili kayo ng sariling kopya. Basahin nyo yan from cover to cover Yan. You try to memorize the scriptures. Yun ang tinuturo ko sa mga tao. Kaya ho, actually mahina ang Katoliko sa pagbabasa ng Biblia Para majority hindi nagbabasa. O kaya kapag sila ay naiimbitahang Bible study ng Protestant at Evangelical, wala silang magawa, hindi sila makapalag kasi nga wala silang alam Doon tayo talo ng Protestante at mga Evangelical. Sila, alam nila Biblia. Bagamat kulang yung Biblia ang kanila kasi 66 lang sa atin, 73. Diba? Pero ang point doon, alam ba natin yung Biblia? Kung naniniwala ka sa Biblia na 73 na yan, nabasa mo na ba? Yun ang tanong Nabasa mo na ba? Siyempre, kung di mo nabasa yung dokumento na yan, na salita ng Diyos na yan, ano i-share mo sa iba? Kasi isa yan sa pinagkukuhanan natin ng otoridad sa bilang Katoliko, ang Biblia.
Ako po ay mapalad doon na tayo nabigyan ng regalo itong The Catholic Study Bible ng Ignatius. Old and New Testament po ito eh. Makapal po ito. Oo. Nung nagbigay sa akin ito sabi niya wag na lang daw banggitin yung pangalan niya. Oo. Ito, laki oh. Mantakin mo yung sobrang laki nito. O ito angat ko Oh. Ayan oh. Ganyan kakapal yan mga brad, mga sis. Ayan oh. Ito po ay dahan-dahan kong binabasa. Makapal po ito eh. Kaya ho naging makapal yan kasi napakaraming notes na pwedeng mapakinabangan, especially kapag kakatikista ka, ikaw ay seryosong seryoso ka na Katoliko, ikaw ay merong ginagawa sa simbahan, estudyante ka, disipulo ka ng Panginoon, kailangan yan meron kang kopya. Pastor Novedora, magandang gabi ho. God bless, Pastor ha. Sa inyong ministeryo, ingatan kayo ng Lord sa inyong biyahe sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At salamat po sa inyong patuloy na pagdadasal. Para po sa mga converted pastors, kasama na ho ako dyan. Mga kapatid, mahalaga po yan. Basahin nyo ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi ho natin nababasa yan, pagka sa Bible sharing sa iba, wala tayong masishare. Opo, mga kapatid, kaya ho, importante po yan. Mga kaibigan, bilang Katoliko, hindi natin dapat ihiwalay kung gayon ang kasulatan mula sa bayan ng Diyos na ang buhay at kasaysayan. Yung tradisyon, buhay at kasaysayan yan ng Panginoon, ng mga alagad. Yan po ang bumuo ng kalalagayan ng kanilang pagkasulat at pag-unlad. Opo. Kaya inseparable ang sacred scriptures at ang tradisyon. Oho, sa Protestant at Evangelical, Bible alone lang sila Kulang po Kulang. Hindi natin sinasabing mali, kulang lang. Kulang. Kasi Bible lang sa kanila. Tayo kompleto. Meron tayong Bible, Sacred Scripture, meron tayong tradition, at meron tayong magisterium. Yan pong tatlong three-legged na yan, parang tripod. Hindi pwedeng tumayo mag-isa dyan Oho. Magkakasama yung tatlo mga kapatid. Kaya lagi nating inuulit-ulit sa ating broadcast, tayo bilang Katoliko dapat pamilyar po tayo sa sinasabi ng Sacred Scripture, sinasabi ng tradisyon at sinasabi ng magisterium. Of course, yung magisterium kakaunti lang yung may access dyan. Mostly po ang bishop at ang mga kaparian natin. Maganda magtanong sa pare para hindi ho tayo malilito. Mga kapatid, ito palang tradisyon na ito ay merong tatlong yugto kung paano nabuo yung ebanghelyo. Ang unang yugto nito ay tinatawag na ang buhay at turo ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang tunay na ginawa at itinuro ni Hesus? Habang siya'y naninirahan sa gitna natin, tandaan nyo, si Jesus Christ na buhay 33 taon lang sa lupa Tapos nung pinatay siya, at the age of 30, nagsimula siyang magminister. 3 taon lang yung kanyang ministeryo at meron po siyang 12 alagad. At yung isa pa nga po doon naghudas Opo. Pero makita natin doon mga kapatid, yung buhay at turo ng ating Panginoon. Ang pangalawang yugto mga kapatid ay yung tradisyong di naisulat o pasalita. Oral po yung tradisyon Pag sinabi nating oral, yung gamit pananalita. Magsimula sa Panginoon, ipinasa niya sa mga alagad. Nung namatay na tong mga apostol na to ay mga church fathers naman. Yung mga church fathers, sila yung mga nadisipulo ng mga apostol. Opo. Kaya ang ganda ng ang ganda ng sistema Mula sa Panginoong Hesus, papunta sa mga alagad, yung mga apostol, at mula sa mga apostol ay papunta sa mga church fathers, at mula sa mga church fathers ay napunta yan sa atin. Oho, be proud that you are a Catholic, mga kapatid. Bagamat huling panahon ko na po yan nalalaman at naintindihan.
Pero salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng opportunity ho na malaman ang kanyang kalooban. Mga kapatid, pagkatapos po ng ating Panginoon ay umakyat sa langit, alam po ninyo, mahalaga po yun. Ang mga apostol po ay sila po ang nagpasa sa mga tagapakinig po. Yung kung ano ang kanilang naobserbahan sa ating Panginoong Yesus. Hindi ba sa Mateo 28, yung Great Commission, bago umakyat ang Panginoong Yesus sa langit, kausap niya yung mga alagad wala na si Judas po nun. Nagpakamatay po. Doon sa 11 mga alagad, sabi niya, may mission kayo ha. Kayo ay ahayo, kayo ay kayo ay mangangaral, kayo ay magbabautismo. Yan. Mga kapatid, ipinasa po yan sa mga apostol. And eventually po, etong grupo na ito ay tinawag na Katoliko. Sa pagdating ng panahon, yung simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo, hindi po protestante, hindi po evangelical, kundi po Katoliko na simbahan. Pangatlo, yung written gospels. Mga kapatid, yung mga author niyan, yung mga sumulat, mga kapatid, ang gospels po, Matthew, Mark, Luke, and John. 4 na magkakaiba na aklat, iba-iba yung emphasis. Si Matthew, ang emphasis niya kay Jesus bilang hari. Si Marcos, ang kanyang emphasis kay Jesus bilang servant. Pagdating naman kay Luke ay Son of Man. Pagdating kay John ay Son of God. Bagamat magkakaiba ang kanilang paano nila pinotray si Jesus sa kanilang liham, itong Gospels na ito, Matthew, Mark, Luke, and John, ay nagkakasundo sa buhay at pagtuturo ng ating Panginoong Yesus. Ebyang Byron, magandang gabi, kapatid. Salamat. Ganon din kay Salvacion Salvador dyan sa Pulillo, Quezon. Maraming salamat. Aika Ekat, salamat for joining. Mga kapatid, walang ibang layunin ang mga evangelist na ito, si Matthew, Mark, Luke, and John, kundi magsabi ng totoo patungkol sa ating Panginoong Yesus. Kaya tatandaan natin kung paano nabuo itong gospel, may 3 dinaanan. Merong 3 stages. Una, yung tinatawag na the life and teaching of Jesus. Pangalawa, yung tinatawag na oral tradition. Pag sinabing oral, yung mga narinig nilang aral mula sa bibig ng ating Panginoong Yesus na ipinasa sa mga apostol, na eventually ipinasa ng mga apostol sa mga church fathers, mga kapatid, hanggang sa nakarating po sa atin. Pangatlo, yung written gospels. Yung oral, yung pagsasalita, yung written, yung naisulat. Kaya ang ganda ho ng sistema na itong pagkakabuo ng ebanghelyo ay ang pinagmulan ay ang buhay at ang katuruan ni Kristo, pangalawa, yung oral tradition, pangatlo, yung tinatawag na written gospel, mga kapatid. Ang sacred tradition, mga kapatid, at ang sacred scripture ay closely together po yan. Magkasama po yan, mga kapatid. Ang pwede mong sabihin na itong tradition na ito ay pwede mong sabihin na ito'y isang proseso na kung saan ay meron pong divine revelation. Nagaling po sa ating Panginoong Yesus na papunta sa ating mga apostol at naging bahagi ng turo ng simbahan, mga kapatid. Hindi lang siya proseso, kundi siya po ay content. Ang sacred scripture at ang sacred tradition. Bakit content? Yung naglalaman o nilalaman. Ano po nilalaman nito? Yung kapahayagan. Kapahayagan nino? Ng Diyos sa simbahan. Kaya nga ho itong sacred tradition, mga kapatid, at sacred scripture, magkapatid ito
Hindi mo pwedeng ihiwalay ang tradisyon sa kasulatan. Magkasama po yan, mga kapatid. Pag sinabi nating tradisyon, yan po yung buhay, yan po yung pagsamba, at yan po yung turo ng simbahan. Tatlong salitang importante sa wikang banyaga pag sinabing tradisyon. Life, yung buhay. Pangalawa, worship. Pangatlo, teaching of the church. Pag sinabing tradisyon, it is the life, the worship, and the teaching of the church. Mga kapatid, mahalaga po na maintindihan natin yung bagay na yan. Pangalawa, sa ilalim po nitong binabanggit natin na where we find God's revelation, una, scripture and tradition. Okay? Sa ilalim po niyan, makikita natin yung tinatawag sa wikang banyaga na biblical inspiration. Yan. Ano uli? Biblical inspiration. Mga kapatid, pag sinabing inspired, hindi po yan katulad ng mga katulad nila Ogie Alcacid, di ba? Si Ogie Alcacid po ay sikat na kumakanta, di ba? Pero si Ogie Alcacid po ay nagko-compose po ng kanta at naglalapat ng melody. Bibihira po yan. Ilang piraso lang ho sila na magaling dyan. Sila Gary Valenciano lang yan, Ogie Alcacid, Ray Valera. Yung hindi lang sila yung kumakanta o yung interpreter ng song, kundi sila yung gumagawa ng lyrics. At hindi lang ho yun, sila po yung naglalapat ng musika. Hindi ho yun yung inspired na binabanggit natin, mga kapatid. Pag sinabing biblical inspiration, bagamat ginamit ng Diyos ang tao yung nagsulat ng Biblia eh. Pero sa kanilang pagsusulat ng Biblia, sila po ay ginabayan. Sinong gumabay? Ang banal na Espiritu. Okay? Kaya po natin sinasabi na biblical interpretation or inspiration, mga kapatid. Isa pa, pag sinabing biblical inspiration, ito po yung charism na ito po ay tumutukoy sa special divine activity communicated to individual authors, editors, and compilers belonging to the community for the sake of the community. Sino ba makikinabang nito? Sino ba yung community na binabanggit? Tayo po yan na simbahan. Kaya ho napakatalino ng God the Father by sending the Holy Spirit who guided yung mga gumawa ng Biblia. Tandaan nyo, tao ang gumawa ng Biblia. Pero habang ginagawa nila Pablo, nila Jude, at ng mga evangelist natin ng Biblia, they were guided by the Holy Spirit, mga kapatid. Yung paggalaw ng Banal na Espiritu ay kapansin-pansin, mga kapatid. Now, hindi lang ho biblical inspiration, kundi yung the canon of Scripture. The canon of Scripture. Pag sinabing canon, ano ba yung naging standard o pamantayan? Ano ba yung mga nakalista na aklat sa Biblia na naituring na bahagi ng salita ng Diyos? Importante ho ito, yung tinatawag sa wikang banyaga na definitive list, yung canon. At ang nagpasya po niyan ay ang Katoliko, mga kapatid. Na sinasabi natin, etong 73 books ng Katoliko, kompleto na yan. Hindi na pwedeng bawasan yan o dagdagan. The canon of Scripture, mga kapatid, is divided into the books written before Jesus' life. Di ba, meron tayo sa Bible, nahati sa dalawa yan ang Testament Old Testament at yung New Testament. Mga kapatid, sila po ay ginabayan ng Banal na Espiritu.
At ang simbahan po ang nagdetermine kung ano po yung inspired na bahagi na aklat na naging bahagi po ng the canon of Scripture. Kaya ho, nung kalaunan, ang simbahan po ay finally tinanggap po kung ano yung inspired, kung ano po yung sacred, at kung ano po yung canonical. Sa madaling salita, sa lumang tipan, ang tinanggap lang ho, ang naisama sa listahan ay 46 na libro at sa bagong tipan ay 27. Sa mga protestante, alam naman niya ni Pastor Noe Dora na kasama natin ngayon nakikinig sa broadcast. Mga dating pastor po kami. Oho, dati ho, 66 lang ho yung Biblia na alam namin na libro na bumuo ng Biblia, 66. At hindi ho namin sinasali yung Apokripa. Yung 1st and 2nd Maccabees, yung Bell and Dragon, etc. Sa amin po kalokohan yan di ba Pastor Noe? Noon tayo mga pastor pa, hindi naman natin yan pinapabasa sa miyembro. Kasi nga, sa demonyo po yan. Pantakin mo yung ganun yung pananaw ng mga pastor sa demonyo daw yan. Yan daw po ay naidagdag lang. Hindi daw yan kinasihan o inspired by God. Etong binabanggit natin. Kaya nga ho, mga kapatid tayo bilang Katoliko, mahalaga po na aralin ho natin ang mga bagay-bagay. Ebyang Bayron, salamat Ray Agaton, salamat sa pag-join. Now, panghuli mga kapatid, may tinatawag na inerrant saving truth. Pag sinabing inerrant, hindi nagkakamali. Hindi nagkakamaling nagliligtas na katotohanan. Yun ho salin sa Tagalog yan Inerrant saving truth. Now, hindi lang po biblical inspiration, hindi lang ho the canon of Scripture, kundi meron tayong tinatawag na inerrant saving truth. Since all of Scripture was written, mga kapatid, now it was compiled and edited under the inspiration of the Holy Spirit. We must acknowledge that the books of Scripture, mga kapatid, dapat nating kilalanin o i-acknowledge that the books of Scripture firmly, faithfully, and without error. Walang mali ang Biblia, kapatid. Kaya ho, pag kami naririnig kayong anti-Catholics na magsasabi, mali ang Biblia ng Katoliko sabihin mo sa kanya, eto yung Biblia namin. Paki-pinpoint nga rito saan ang mali. O sabihin mo, ito yung halimbawa Bible. Brad, asan dito yung mali? Paki-pinpoint nga, anong mali dito sa Biblia? Saang bahagi nito ang mali? Yan. At kadalasan ho, yung mga anti-Catholics na yan, hindi naman ho nila maipakita. Puro lang sila satsat, puro salita, puro lang pabibo, pero pagka kinukompronta mo na, wala nang maipahayag. Bakit po? Sanay na sila sa fake news Yun. Tayo mga Katoliko, kaya nga ho, magbasa-basa po tayo. Magtanong-tanong kayo. Importante yan. Maraming video sa YouTube na para po tayo ay magkaroon tayo ng kaalaman. Magandang gabi sa akin may bahay kay Annalyn Calixtro. Magandang gabi ma. Salamat for joining. Inerrant meaning without error. Teach that the truth which God, for the sake of our salvation, wish to see confided to the sacred Scripture. Mga kapatid, sa madaling salita, yung Bibliang binabasa mo, yung Bibliang inaaral mo, yung Bibliang itinuturo ng mga katekista, wala hong mali yan. Mga kapatid, wala pong mali yan. Kaya nga ho mga kapatid, itong salita ng ating Panginoon, yan po yung nagliligtas na katotohanan. Hindi ho tayo pwedeng magsabi ng opinyon pagdating sa kaligtasan. Hindi ho opinyon ang pinapagana natin. Sinasabi natin ano sabi ng Biblia.
Pangalawa, ano ang turo ng simbahan? Magkasama ho yan. Ano sabi ng Biblia? Ano ang turo ng simbahan? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Para mag-asawa yan eh. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Yan ay kutsara tinidor. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, mga kapatid. Kaya nga ho, tayo bilang Katoliko, we must recognize that the Bible is a collection of historical account. Pag sabing historical, kasaysayan eh. Lalo na yung lumang tipan. Pilipinas ba binabanggit doon? Hindi ho eh. Middle East po binabanggit eh. O sino, mga Pilipino ba kausap? Hindi ho. Mga Hudyo primarily. Kaya nga ho, pag nagbabasa ka ng Biblia, huwag mo yan i-interpret na parang Pilipinas yung kausap o Pinoy. Hindi ho. Nakikibasa lang tayo. Hindi po sinulat ang Biblia para sa mga Pilipino. Hindi ho yan. Primarily, it was written for the Hebrew people, for the Jews. Sa kanila ho yan eh. Kaya nga ho, pag nakikibasa ka lang eh. Respeto mo yun, di naman pala sa iyo yun eh. Nakikibasa lang pala tayo eh. Kaya be very careful sa pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Magandang gabi kapatid na Divine Cobo dyan sa Calayan Island, bahagi ng Cagayan. Pinag-uusapan po natin, saan ba galing? Saan ba galing itong mga pinaniniwalaan natin? Yung kapahayagan. Saan ba galing? Ang sabi natin, galing yan sa scripture and tradition. Diyan pa lang po tayo umiikot, mga kapatid. At pag sinabi nating tradition, yan po yung life and history. Opo. At meron pong ang gospel po ay nabuo. Meron pong 3 dinaanang proseso eh. Una, the life and teaching of Jesus. Pangalawa, may tinatawag na oral tradition. O lista nyo, baka may quiz tayo mamaya. Pangatlo, yung written gospels. Oho. Nakita rin natin na itong sacred tradition na ito at sacred scripture, yung tradition ay maari mong tawagin na isa itong proseso sapagkat bilang process ay makikita mo dyan yung divine revelation coming from Jesus Christ. Pag sinabing divine revelation, yung makadiyos na kapahayagan na galing sa ating Panginoong Hesus papunta sa mga apostol and eventually ay nakinabang ang simbahan. Hindi mo lang siya pwedeng makonsidera na process kundi content sapagkat yung content nito o yung nilalaman ng tradition ay kapahayagan po na ipinasa sa simbahan. Pag sinabi nating tradition, three key words pag sinabing tradition. Number 1 is life, yung buhay. Pangalawa, worship. Pangatlo, teaching of the church. Ano nga uli? Pag sinabing tradition, it is the life, the worship, and the teaching of the church. Yun po yung tradition, yung ating definition, mga kapatid. Sa ilalim po nung binabanggit na scripture and tradition, ay meron pong 3 ang nasa ilalim niyan. Una, biblical inspiration. Meaning, lahat ng author ng Biblia ay ginabayan ng banal na espiritu. Pangalawa, pag sinabing the canon of scripture, pag sinabing canon, standard. Ano ba yung mga naipasok na libro doon sa listahan? Yun po ibig sabihin ng canon of scripture. Ang pumasok po sa Old Testament 46 Kasama dyan yung apokripa ha.
Tapos sa Bagong Tipan ay 27. Hindi naman ho nagbago yung Mateo hanggang Revelation. At pagkatapos ng the canon of Scripture ay inerrant saving truth. Ibig sabihin ng inerrant, without error. Kaya yung hawak na Biblia mo, na binabasa mo kaibigan, wala pong mali yan. Now, saan nagkakamali? Doon sa pagbasa. Saan nagkakamali ang Katoliko? Doon sa pag-unawa. Kasi pag nagbasa ka ng Biblia, kapatid, hindi ka pwedeng mag-interpret ng sarili mo. Yung magkakaroon ka ng private interpretation. Hindi ho pwede yan. Sa mga anti-Catholics ho pwede yan. Kaya nga isa sa mga naging bunga niyang private interpretation na yan nagtayo po sila ng bagong sekta. Ngayon, kung si kapatid na Divine Cobo, babasahin ng Biblia ng Katoliko, at magkukulong sa kwarto yan ng 1 linggo, hindi nakakain, no? Paglabas niya, sasabihin siguro ni, example lang ito ha, mga kapatid. Posibleng gawin ni kapatid na Divine, paglabas niya, sasabihin niya, nagsalita si Lord sa akin. Yan. Magtatayo ko ng panibagong grupo. Yan. Anong gagawin pagka nagtayo ng panibagong grupo? Ipaparehistro sa SEC. Yan. Paano nangyari? Kakalabanin na simbahang Katoliko. Yan. Mga kapatid, nagsimula ka bilang Katoliko at nagbasa ka ng Biblia, nagkulong ka, hindi ka na natutulog. Di ba may ganyang sumulpot sa Pilipinas na nagkulong sa kwarto at paglabas nagpahayag daw ang Diyos sa kanya? Malay ba natin sa kanyang pagkukulong sa kwarto alam niyo naman pag hindi na kumakain ng tao at kulang sa tulog yung mental aspect ng pagkatao naapektuhan. Di ho ba? Mga kapatid, delikado yan. Magkakaroon tayo ng private interpretation sa Biblia. Delikado ho yan. Baka ho magtatayo ka ng panibagong sekta sa Pilipinas. Ang dami na ho 45,000 plus na pinagsama-samang religions, denominations, Christian organizations at yung sekta. 45,000 na po yan worldwide. Magdadagdag ka pa ng isa? Wag na. Kaya nga ho bilang Katoliko nagsusumikap tayong dalhin sa inyo mga kapatid ang aral ng simbahan. Bukas pag-uusapan natin yung interpreting scripture. At meron po siyang 4 na factors. Yan, dun ho yung ating pag-uusapan. Bukas, Lord willing, na magkikita ho tayo. Mga kapatid, maraming salamat kapatid na Divine Cobo dyan sa Calayan. Maraming salamat po sa pag-join. God bless sa aking may bahay, kay Annalyn Calixtro, kay Ray Agaton, Ebyang Bayron, salamat. Pastor Noe Dora, salamat po sa inyong ministeryo. Salvacion Salvador, dyan sa Pulillo, Quezon. Kay Alan Yaneta, dyan sa Hungary, bro. God bless sa iyong trabaho, sa iyong pamilya. Kay Junior Coronel, salamat po sa pag-join. Kay Albert Jan Ambino, salamat. At sa iba pang mga hindi ho natin nabanggit, mga kapatid. Announcement lang ho, ipagdasal ho ninyo, nagkakaroon tayo ng parang changes, no? Hindi na ako nakakapag yung reflections natin sa gospel. Medyo nahihirapan ako sa schedule. Kasi ang ginagawa ko gumagawa ko ng balita madaling araw. Kailangan kong gumising ng alas 4 ng madaling araw. Meron akong 2 oras para gumawa ng balita para sa DYAF dito sa radyo sa Bacolod. Kasi tayo yung nagbabalita dyan. Tayo gumagawa ng balita, tayo ang nagre-research ng balita, tayo pa ang nag-newscast niyan, tayo ang nagbo-broadcast, kaya mabigat yung trabaho ko kailangan ko ring umalis sa bahay mga 5:45 o 6 o'clock kasi 6:30 nandun ako sa station. Ako po yung maaga doon, mga kapatid. Kasi bawal malate kapag ka nagbabalita ka. Kailangan ko pang pumunta ron sa station natin. At pagkatapos ng pagbabalita natin doon ng 7:45, tumatambay tayo ng konti doon sa station, nakikipag-usap sa mga staff. At pag uwi ko ho sa bahay,
Ang tendency ko kasi sa akin, ando na ako kay Mrs. yan. Si Mrs. naman iniintindi natin yan. So pagka hapon naman po, natutulog na po ako niyan kasi nga ho, kulang ako sa tulog, 4 na oras lang po yung tulog ko lagi. At alam niyo naman kapagka kulang ka sa tulog, maraming hindi puwedeng ano diyan, maraming mga bagay-bagay na 'di ba, alam niyo naman 'yan, kayo mga kulang din kayo siguro kulang din kayo sa tulog. Pag-pray niyo lang po yung adjustment ha, mga kapatid. Sana makabalik yung gano'ng, regular na meron tayong daily reflections, tapos yung gabi natin tuloy pa rin, ipagdasal po natin 'yan ha, yung mga pagbabago. Mga kapatid, pag-pray niyo si Mrs. Si Mrs. po ay naka-schedule po na sumailalim sa chemo sa pangalawang pagkakataon sa regional dito po sa Bacolod. June 16, 17, 18. Iko-confine po siya 3 araw. Sana kayanin ng katawan niya ha. Opo. Salamat sa dasal ninyo mga kapatid. Alam ko na masaya kami na nandyan kayo para samahan kami ha. Hindi lang sa journey namin sa Katoliko, pangalawa sa sitwasyon ni Mrs. Opo, salamat sa inyong dasal. Patuloy niyong ipagdasal po yung gawain na ito ng Panginoon sa online na ito'y magpapatuloy ha. Opo, yung dasal kasi ni Brad Calix, tulungan po yung mga Katoliko sa buong Pilipinas. Na sana man lang sa maliit na programa na ito sa Himpapawid, no, makatulong ho ito. At kayo ho, mahamon din kayo bilang Katoliko na magkwento rin ho kayo. Malaki ho may tutulong ninyo kapag i-share ninyo ang video natin. Ha? Opo. Sige po, yan lang ho muna. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Masaya kami sapagkat unti-unti ho naming naintindihan ang Catechism of the Catholic Church. Ito po yung tamang panahon para balik-aralan ho namin. Maging pamilyar kami sa turo ng simbahan. Kasi kung di kami pamilyar sa turo ng simbahan, malaki ang tsansa po na mapupunta sa Protestante at Evangelical ang maraming Katoliko sa taong ito. Kami nagdadasal ng inyong gabay sa bawat isa. Yung mga kasama po namin dito sa broadcast, pinagdadasal po namin. We just pray for good health, ang inyong proteksyon sa aming mga pamilya. Yung mga estudyante ho na ongoing yung enrollment sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas. Dalangin namin ng mga parents, yung kanilang mga gastusin sa pagpasok sa paaralan, yung brigada next week, yung paglilinis sa paaralan in preparation po doon sa opening ng classes. We just pray sa mga teachers. Punan nyo ho yung pangangailangan ng mga estudyante. At sana ho ay yung mga bishops po namin at ang mga kaparian namin sa Pilipinas ay magpatuloy sila na naglilingkod sa Panginoon ng maayos. Kami ng mga layman, patuloy kami magdasal at sumuporta sa aming mga parish priest. Nihiling po namin ang inyong pagbibigay sa amin ng extra grace. At yung mga nakatanggap ng charism po, magawa namin yung apostolate according to your plan. Lord, gamitin niyo po ang broadcast na ito at yung ibang mga pastor na converted na huwag titigil magkwento, mag-Bible sharing. Kasi sa ganung paraan ay unti-unting mabubuksan ang kaisipan ng mga Katoliko. At magbigay kami ng babala sapagkat sa bawat pagtalikod ng Katoliko sa simbahang Katoliko ay pagkakasala ito sa harapan ng Panginoong Hesus. At hindi basta-basta nakakabalik ang Katolikong minsang tumalikod sa simbahan at pumunta sa Protestante. Meron pa silang dadaanan bago sila ma-fully restored sa simbahan. Kami nagdadasal, Ama, bigyan niyo po kami ng patnubay, Banal na Espiritu, sa inyong awa, mahal na Birheng Maria. Kami po ay lumalapit sa inyong patuloy na intercession para po sa aming pangangailangan. Samahan niyo kami sa gabing ito, lalo na sa pagtulog mamaya. Magigising kami bukas ng may panibagong kalakasan.
si Pastor Noe Dora sa kanyang pag-iikot-ikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. We just pray for safety at ipagkakalob niyo sa kanya ang mga pangangailangan na kailangan niya. Doon sa mga proyekto na kanyang sinisimulan, alam po namin na ongoing ang project at sa mga pagpapatayo ng mga gusali. Praying kami sa mga converted pastors nationwide na patuloy naming magawa ang aming iba't ibang tungkulin nagpapapahayag po ng salita ng Diyos. Lord, we just want to pray for our Pope, Leo XIV. Bigyan niyo po siya ng wisdom at yung gabay ba ng Espiritu. Ay patuloy niyo siyang gabayan sa araw-araw sa kanyang pagiging abala. Nagdadasal kami na kung paano niyo ginamit si Pope Francis, ay gagamitin niyo rin si Pope Leo XIV sa inyong kalooban na mapagpastoran niya ang mga Katoliko na ilang bilyon na worldwide. Lord, maraming salamat sa inyong kabutihan. I pray that you would protect your church, the Catholic Church, sa anumang harassment ng diablo sa pagkilos ng mga anti-Catholics na to destroy the Church of Jesus Christ. And we pray bilang mga laiko na depensahan namin ang pananampalataya, ang turo ng simbahan sa abot ng aming makakaya. We would like to give you all the praises and glory sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Pagdasal po natin yung mga changes natin dito ha. Opo, na tayo po yung makabalik doon sa ating regular na ginagawa na meron tayong daily reflections from Monday to Sunday. Sa ngala po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.